Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Muli na namang nagpakita ng pangil ang China sa pamamagitan ng pagpapalipad nila ng kanilang intercontinental ballistic missile sa Pacific Ocean na napakalapit lamang sa Pilipinas. Ito ang kanilang naging sagot dahil sa pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang MRC o Mid-Range Capability System ng Amerika sa Pilipinas. Dahil din sa panibagong aksyon ng China, maraming mga bansa ang nagsabi na tila mas pinapainit talaga ng China ang tensyon at mas inilalapit ang sitwasyon sa rehiyon sa mas malalang sigalot. Noong umaga ng Miyerkules sa bansang China, nagising ang mga mamayan nito sa balitang isang intercontinental ballistic missile ang itinira ng kanilang bansa sa Pacific Ocean malapit lamang sa Pilipinas. Ang buong detalye ng pagpapalipad sa naturang missile isinapubliko ng mga otoridad ng China matapos na nila itong paliparin. Subalit hindi nila sinabi kung sa paanong paraan nila ito pinalipad, kung mula sa isang submarine o sa kalupaan. Ayon kay Zhang Xiaogang, ang spokesperson ng Chinese Defense Ministry, ang pagpapalipad umano nila ng missile ay kabilang sa kanilang taunang routine test launch para sa kanilang training plan. Nakaayon umano ito sa international law at sa international na pagsasanay na hindi naman umano direktang nakatarget sa partikular na bansa o isla. Subalit ayon sa kapitbahay ng China na bansang Japan, hindi umano sila binigyan ng anumang advance notice at nagulat na lamang sila sa dumagundong na ingay na nilikha ng pagpapalipad ng missile. Ayon din sa Australia at New Zealand, wala umanong inabisuhan ng China na magpapalipad sila ng ganoong klase ng armas na kung sakali ay kayang bumura ng isang isla sa mundo. Hindi umano dapat ito ginagawa ng China lalo pat may namumong tensyon sa pagitan nila at ng Taiwan maging ng Pilipinas. Ang klase ng intercontinental ballistic missile na pinalipad ng China ay tinuturing na isa sa mga pinakamalakas at pinakamapaminsalang armas sa buong mundo at kayang mag-transfer ng nuclear warheads. Huling nagsagawa ng ganitong klase ng test ang China noon pang dekada 80, kaya hindi nila dapat sasabihin na tao na nila itong ginagawa at wala silang ibig sabihin sa pagpapalipad nila ng naturang missile. Isa umano itong pagpapakita ng China sa kanilang mga kalaban kung anong armas ang meron sila at kung gaano kalakas sa kasalukuyan ng kanilang bansa. Ayon din sa maraming eksperto, dahil sa ginawang ito ng China ay mas uminit lamang umano ang tensyon sa rehiyon na sa kasalukuyan ay hindi pa din naaayos. Ito umano ay totoong klase ng provokasyon upang magsikilos ang ibang mga bansa at magambala ang seguridad ng buong rehiyon. Dapat din umano na hindi sa karagatan pinabagsak ang ganitong klaseng missile kundi sa kalupaan. Inabisuhan na lamang din nila ang bansang Japan matapos ang missile test dahil na din sa ang mga debris umano nito ay bumagsak sa kanilang bansa at sa ilang bahagi ng Luzon sa Pilipinas. Ang Dongfang 41 na pinalipad ng China ay isang strategic weapon mula sa kanilang nuclear arsenal. Meron itong nasa mahigit kumulang 15,000 kilometrong target range na nangangahulugang kayang-kaya nitong tirahin ang alinmang bansang naiswasakin ng China. Kaya din itong magkarga ng hanggang 10 warheads ayon sa isang eksperto at ang bawat warhead umano ay 10 beses na mas malakas kaysa sa naging pagsabog sa Nagasaki sa bansang Japan. Ganoon kalakas ang missile na ito kung tutuusin. Solid fuel din ang ginamit sa missile na ito kaya maaari itong i-launch sa napakabilis lamang na panahon. Kadalasan ay inilo-launch din ito mula sa isang sakyan kaya naman maaari din itong itago sa mga kagubatan nang hindi nalalaman ng kanilang mga kalaban. May mga nagsasabi na ginawa ito ng China bilang selebrasyon na din sa papalapit na ika-75 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng PLA o People's Republic of China. Subalit mas naniniwala ang marami na pagpapakita ito ng pangil kontra sa kanilang mga kalaban. Isa din sa mga tinitignang dahilan ay ang pagpapanatili ng MRC o Mid-Range Capability Missile ng bansang Estados Unidos sa Pilipinas. Nais ng China na alisin ng missile na ito ng US sa Pilipinas dahil nag-uudyok umano ito ng mas malalang tensyon sa rehiyon. Nasa ating bansa pa din ang Typhoon Medium Range Missile System ng bansang Estados Unidos. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dai-deploy ang naturang missile sa Indo-Pacific region. Sa sobrang lakas ng missile system na ito, kaya nitong umabot ng hanggang bansang China kung ititira.
Noon pa man ay kinondena na ng bansang China ang pananatili nito sa Pilipinas dahil sa maaari mo nitong maging mitya ng digmaan sa rehiyon at ngayon na napabalitang mananatili pa din sa Pilipinas ang naturang missile system. Muli na naman itong binatikos ng bansang China. Bukod umano sa banta ito sa rehiyon, nagdudulot din umano ito ng pangamba sa ibang bansa sa lugar. Maring nanawagan ng bansang China na tigilan ang ginagawang panguudyok ng Pilipinas ng mas malalang kaguluhan at hiniling na alisin na sa bansa ang naturang missile system. Subalit ayon sa ating puwersa, mananatili umano ang missile system sa Pilipinas at hindi nila ito aalisin. Wala pang planong i-pull out yan. It would be the decision of the MDB, SEB, yung Mutual Defense Board. Yan ang mayroong say dyan, and there will be consultation. But for now, we need the what you call the Type 1 missile launcher for our training and capability upgrading ng ating armed forces. May sarili ding foreign policy ang Pilipinas at hindi dapat diktahan ng China sa dapat nitong gawin. An independent country, we have a foreign independent policy. Nobody can dictate us on what to do. Ang MRC system ng Amerika ay dinala sa Pilipinas na ginamit sa idinaos na Balikatan 2024 noon lamang Mayo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdala ng ganong klase ng armas ang Amerika sa Pilipinas na lubhang ikinabahala ng bansang China. Dinala ito sa bansa kasunod ng pagsasagawa ng military exercise ng mga bansang Estados Unidos at Pilipinas. Ang missile system na ito ay kayang magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk attack missiles. Kayang tumarget ng missile system na ito ng Amerika ng hanggang 500 kilometro o nasa mahigit kumulang 300 nautical miles. Ang distansya na ito ay mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon at pinakatimog na dulo naman ng Taiwan na nagkataong kaaway at hindi ngayon kasundo ng China. Ayon sa ilang mga grupo, ang ganitong klase ng armas umano ay tila binibigyan ng Pilipinas ang Amerika ng katayuan upang atakihin ang China mula sa ating bansa. Mas pinapalala lamang umano ng armas na ito ang sigalot sa rehiyon at tila mas magiging maraming bansa ang makikialam ukol dito. Inilalagay lamang umano sa panganib ang buhay ng sambayan ng Pilipino kung sakaling magkaroon na ng giyera. Dahil na rin sa ang missile launcher ang unang tatargetin ng China. Pero ayon sa executive agent ng Balikatan 2024, wala umanong dapat ikatakot ang mga Pilipino at ligtas umano kung manatili man sa Pilipinas ang naturang missile system. Nilinaw din nila na hindi dahil sa China kaya nagkaroon ng balikatan exercise sa pagitan ng China at Pilipinas. Matagal nang sinabi ng China na itigil na ang ginagawang tila mga pagsasanay ng Pilipinas kasama ang ibang mga bansa dahil mas nakakaengganyo mo na ito ng mas malalang tensyon at malawak na kaguluhan. Subalit tila mas naging matindi pa ang nararamdamang pagkabahala ng China nang dumating sa Pilipinas ang naturang missile system. Dahil sa missile system na ito ay tila natatakot ang China dahil na din sa lakas nito at tinding pinsalang sasapitin ng sinumang bansa na tatargetin ito. Kahit noon pa man, ang China ay tinuturing na malaking kalaban ng bansang Estados Unidos. Ang bansa din na ito ang sinisisi ng China kaya mas lalo pang lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi din naiwasan na maglabas ng saloobin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang sinasabi ng China na nakikipagpaligsahan umano tayo sa pagkakaroon ng military weapons. Ipinahayag niya ito matapos ang pagbubukas ng ADAS 2024 o ang Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City. Ayon kay Gibo, wala umanong pakialam ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas. Hindi din dapat umanong mag-alarma ang China dahil higit na mas marami ang kanilang armas at mas kumpleto sila sa mga kagamitang pangdigma. Ayon sa kalihim, bago mo namang himasok ang China sa mga hakbang ng Pilipinas, dapat ay mauna muna silang baklasin ang kanilang mga arsenal sa mga artipisyal na islang ginawa nila sa ating mismong teritoryo. Yun ang sinasabi ng China. Tayo, dinedepensahan lang natin ang ating sarili. Kung sila nagsasabi, may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila, alisin nila yung ballistic capability nila, tibagin nila yung mischief reef at saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands. Umalis sila sa West Philippine Sea. Hindi mo na magpapatinag ang Pilipinas kahit pag gumamit ng reverse psychology ang bansang China. Before they interfere with our creating a credible deterrent. Anyway, we follow international law. No? So I will just repeat that we will do what needs to be done to create a credible deterrent posture.